na guys, nilaban na natin ating pool towels para ready na pagdating ng ating mga bisita. Hindi naman bisita, pamilya. Okay guys. Grabe guys ang ulan. Oh. Sarap matulog. Pero hindi ko kailangan matulog ako, pero late na kasi akong gumising kanina. So, hindi ko feel matulog right now. So, magluluto na lang ako kung nang makita ko sa ref. Iluto ko na lang. Ayan guys, grabe yung ulan. Alam mo bakit napasarap ang tulog ko guys? Nag-Benadryl ako kagabi. Naglolorata din ako everyday for rhinitis, allergic rhinitis. Kaya lang, inagat ako dito sa leeg kagabi, kahapon ng I don't know kung ano, parang ants yata. Habang nandito ako sa kusina. Ang laki ng pantal. So, ang kati. Tapos palaki na lang palaki, kaya nag-Benadryl na ako. Pag gising ko, ano na, lumiit na siya. Kaya hindi na siya makati. Grabe yung ulan ah. Guys, gagawa tayo ng salad na pipino. Gawa tayong salad na pipino, tapos cucumber kimchi gawa rin tayo. Guys, ito dalawang pipino ito. Timplahan natin yan ng tubig, suka. Naubos ko tong suka na to. Tansya lang lahat. Ground black pepper. Lagyan natin ng asin. Optional. Minsan, feel kong maglagay ng MSG. Tapos, sugar. Where's our sugar, Sky? Pwede rin stevia ilagay. Dito ako sa kusina, stevia doon sa kabila. So, ito na lang. Depende sa taste, ha? Mix. Kailangan importante, guys, yung may tubig. Drinking water, syempre. Kasi, kung wala, suka lang, asin, at saka yung ibang pampalasa. Apaka-asim nun. Kaya, ang sikreto dito ay ang tubig. Dito ko ito natutunan kay Louie Boy. Dati, pag may mga bisita kami, mga kaibigan niya, dati nung sa California pa kami, pag pumunta sa bahay, yan, magba-barbecue sila, steak, manok, usually beef lang, yung steak lang, tapos pipino. Lagi nilang tinatanong, bakit hindi masyadong maasim? Tamang-tamang lasa. Pag gumawa kami, sobrang asim. Dahil kasi walang tubig. Dapat may tubig. Pagkatapos yan, guys, ilagay mo na dun sa pipino mo. Tapos, i-ano mo na. Uy, kasarap. Ilagay mo na sa ref. Masarap. Ay, nako. Bongga. Tapos, lagay na natin dito, guys. Ayan. Yan. Tapos, lagay na natin yan sa ref. Takpan natin.
Sarap yan pag malamig. Gusto nyo lagyan ng sibuyas, pwede rin. Mahilig kayo sa sibuyas. O, diba guys? Takpan na natin. Ayan, sa ref na yan. May nabili kaming ano guys, may nabili kaming cucumber kimchi sa Korean store. Hindi ko masyadong type ang lasa, parang may kulang. So, gagawa tayo ng sarili natin. Sariling kimchi. Teka, hugasan ko muna itong ating pipino. Sky, stop. Go play, go play. Go play with your toy. Sinasabon ko to guys kasi kakainin natin pati balat. Sky, stop. Guys, you can cut it however you want, pero ako ganituhin ko. Dati may kasama ako guys sa trabaho sa Kaiser. Speaking of Kaiser, pagdasal pala natin, they just finished their 5-day strike. Yung union. Tapos they're gonna go back for bargaining. And hopefully they get what they need, they get what they want. They work so hard. Alam nyo, nung pandemic tayo ay mga heroes, mga nurses, di ba? Tapos ng pandemic, nakalimutan na yung mga ginawa natin. 23 years ako sa Kaiser, never nag-strike. Ever. Ang last contract bargaining na nandun pa ako, I think 2023, 2022. Anyway, ano na yun? Pahirapan na. Muntik na kami nag-strike noon, pero hindi kami nag-strike. Pero this time, talagang 5 days ang strike nila. Pag nag-strike guys, walang bayad yun. Wala kang pera. Kailangan marami kang vacation hours, yung mga ganun para magamit mo. At otherwise, wala kang bayad. I don't know even if you can use your vacation hours. Please comment sa mga taga-Kaiser dyan. Pero, wala kang bayad when you go on strike. Kaya kailangan, strong ka. Kaya kailangan din natin yung meron tayong savings, no? Kasi pag mga ganyan, hindi din pwedeng hindi ka sumabay. Lagyan ko lang to guys ng asin. Magtutubig yan siya. Pag nagtubig na siya, maya-maya, i-ano na natin. Hugasan and i-drain. Tapos pakita ko kung anong lalagay ko ha. Nasa atin lang naman yung kung anong lalagay natin. Ako si gaya-gaya lang ako eh. Okay lang magaya basta sa kabutihan, no? Maghihiwa ako ng sibuyas at bawang. So guys, yun na, pag-pray natin mga Kaiser employees. There's 40,000 daw na nag-strike between 3 states. California, Hawaii, and I don't know what's the other one. But anyway, 40,000 nurses, pati mga pharmacists nag-strike, mga PA, midwives. Ay. Ang hirap ng ganun guys, no? Dahil kasi hindi mo alam ang future. Eh, napakaganda na employer ang ang Kaiser. Grabe sa benefits. Yun ang pinagmamalaki ng mga
taga Kaiser dahil grabe yung benefits nila. Maganda ang benefits. Kaya lang, you know, over the years, nag-iibang mga boss, nag-iibang mga higher ups. So, ganun talaga. Kaya mabuti rin yung may union ka. Kasi ang Kaiser, isa sa mga pinaka maganda pasweldo at benefits. Doon ako bilib. At saka yung ating bahay, kotse, gamit sa bahay. Salamat sa Kaiser dahil yon sa aking retirement money na nakuha. Kaya pasalamat ako sa Kaiser, pero hopefully they will, you know, they will come to an agreement na hindi malulugi ang kada isa. Kasi kawawa naman ang ating mga kasamahan dyan sa Kaiser. We're praying for you. I'm praying for you guys. So anyway, ano na ba yung kukwento ko? Nakalimutan ko. Yung nga pala yung sinasabi ko dahil, uy, ang anghang ng ano sa mata, sibuyas. Yung kasamahan ko dati sa Kaiser, yung mama niya, gumagawa ng ano, kimchi, nag-order kami. Pakasarap kaysa mga nabibili sa tindahan. Kaya lang yung nanay niya, umuwi na ng Korea that time nung bandang huli, kaya hindi na kami naka-order. Kasi syempre iba yung gawa ng talagang ano, no, yung authentic. So lagay lang ako sibuyas guys, lagay ko lang muna dito sibuyas, bawang. Lalagyan natin yan ng ano, lalagyan natin ng patis, gochujang, gochugaro pala, pepper powder, asin, konting sugar, para masarap. Nagtubig na siya guys, oh. Nagtutubig siya, oh. Pwede ko ito hugasan para mapaano ko na. Hugasan natin siya sa colander para maalis ang asin at makapag ano siya, ma-drain. Hugasan ko na. Drain na yan. Pag na-drain na, lagay na natin ang ating pampalasa. Tapos guys, ang Louie Boy gusto niya ng pancit canton. So, magluluto din tayo ng pancit canton. Ngayon, retired na ako. Ako na nagluluto mostly. Kasi, mula nung magnobyo pa kami hanggang sa bagong kasal kami, hanggang sa nanganak kami, more si Louie Boy ang nagluluto. Pero ako kasi, hilig kong magluto, kaya natututo ako sa mga napapanood, sa mga ginagawa ni Louie Boy. Tapos kung hindi ko sigurado lasa, yun, papatry ko lang sa kanya kung okay ba. Sige, habang nagkukwentuhan tayo guys, maghihiwa na lang ako ng para sa ano, para sa ating pansit. Ay, sakit sa mata. Lakas ang ulan. Lakas ang hangin. Nakakaiyak naman itong sibuyas.
masyadong maraming niluluto, for example, pwede ka mag-use ng chopper. Pero itong pakunti-kunti, hindi na ako nagagamit dahil kasi additional hugasan pa yun eh. Ganito na lang. Manual chopper na lang, no? Gusto kong nagluluto-luto, guys. Ay, bastos! Uy, nahulog. Baka kainin mo. Ayan. Tapos, ang gusto ni Louie Boy, gusto niya atay lang daw ng manok ang ilagay, wala nang iba, tsaka gulay syempre. Tapos mag-prito na lang ako ng chicken quarter leg. Ngayon na ang aming ulam. Ito guys, nililinis ko yung atay. Nalala ko dyan sa California, ang atay, atay lang. Ang heart, kasama sa gizzard. Pag bumili ka, di ba, hearts and gizzards. Di ba ganun, usually. Ang atay, atay lang talaga siya. Pero dito, ang atay, kasama na yung heart. Ayan, ginagawa ko guys, magkasama yan sila. Ito, kagaya nito. Ayan o, magkadikit sila dito sa Pilipinas. Yung ano, yung heart, hinihiwa ko para maalis yung dugo. Patay na dugo. Kagaya niyan o, magkadikit sila. Alisin mo siya, alisin mo yung taba. Pagka nung bago kami dito na nanibago din ako, sabi ko ay kasama na pala yung sayang naman yung itapon kasi kinakain din yan eh. Dati sa California, pag ganyan, ang heart nandun sa gizzard. Kaya ang nakalagay, hearts and gizzards. Ang chicken liver lang. Malalaki lang kasi liliit naman yan ng, ano, hindi naman pang negosyo, so okay lang yung maliit. I mean, malaking hiwa. Okay, forward na lang guys kung nandidiri kayo manood ng ganito ha. Pag hindi mo yan binuksan guys, maraming dugo doon sa loob. Kailangan alisin mo talaga yung tapos pakukuluan ko ito guys sa asin, babanlawan bago igisa. Kasi kung hindi mo papakukuluan, may pait. Kung pinakuluan mo nga siya, meron siyang ano eh, green ang, nagiging green ang tubig. Sabi ko kay Louie Boy, are you glad na ako gusto kong nagluluto? Eh, ini-enjoy ko. May panahon naman na tinatamad ako. Pag tinatamad ko, sabihin ko, kain naman tayo sa labas. O di kayo mag-order ka na lang. Pero in a normal day, I like to cook. Lalo pa ngayon, maulan. Hindi mainit dito sa kusina. Naka-on pa rin ang aircon namin kasi humid, di ba? Pero, hindi siya mainit. Hindi ako pinapawisan. Hindi, ang dami kong dumi na naalis guys, oh. Diba? So, hugasan natin yan. Pakukuluan. With asin.
Tapos huhugasan ulit. Tapos kung anong na-miss kong dugo-dugo, maalis pa siya ulit. Hugas. Ang manok hindi na hugasan ng mabuti, malansa. Lagyan natin ng asin. Pakuloyin. Lahat tayo guys, merong iba-ibang style ng fried chicken or adobo. Kagaya ng adobo, di ba? Iba-ibang style tayo, iba-ibang nilalagay. Pero pareho yan sila masasarap. Ito naman sa fried chicken ko guys, nilalagay ko bawang, tapos ginger. Nalagyan ko siya ng ginger guys. Ito bawang. Hinugasan ko na yan ng mabuti guys. Inalis ko na yung kailangan kong alisin. Tapos, so bawang yun. Lagyan natin ng ginger. Tuna ako to sa tatay ko kasi sabi ko may kaibang lasa, yung pala ginger. Alis ang lansa tapos may kaibang lasa siya guys na nabibigay. Masarap. Mamaya, pag nagprito ka, either gusto mo alisin mo na lang yung mga ganito. Pwede mong alisin. Tapos, i-ano mo sa harina kung gusto mo. Lagyan mo ng harina. Lagyan natin ng asin. Lagyan din natin ng konting paminta. Itong paminta lalagay ko yung mas pino. Konti lang. Hindi ko lalagyan ng toyo para hindi bitin. Ibang klase naman yun yung may toyo, may kalamansi, ibang timpla naman yun. Pag magpiprito ka na, pwede mo alisin na yan mamaya. Yung matitirang mga maliliit, okay lang yan. Tapos, pwede mo siyang ipagulong sa harina or sa tapioca flour o kung ano mang meron ka para mag-crispy. Pwede mo rin itong i-air fryer. Okay guys, ayan na, bango. Bango siya guys. So magmamarinate yan dyan siya habang gumagawa kong pansit. Tig-isa kami oh. Kasarap guys niyan. Ang bango.
Pakuluan ko na ang ating atay. Babanlawan ko na. Okay guys, malinis na. Malinis na. Ayun. Gagawin na natin ang ating kimchi. Oh, daming lumabas na tubig, oh. Okay guys, eto na. Lagay na natin ito. Lagay natin ang sibuyas natin at bawang. Kung may dahon ka ng sibuyas, maganda rin isama dito. Tapos, lagyan natin ng patis. Dito sa Pilipinas guys, itong patis na nakita kong gusto ko. Doon sa Amerika, 3 crabs. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng sugar at lagyan natin ng chili powder. Ito guys, isang ganito, 90 pesos binili ko sa Korean store. So lahat ito to taste. Pahirapan. Gucho Garo. Tapos ating sugar. Tapos yun na guys. Mix, mix, mix. Taste test. Ay, ay, ay. Sarap guys. It's good. Very good. Malutong. Kung hindi mo siya kakainin kaagad guys, kung gusto mo siyang mag-ferment na sa sarili niya, okay na to. Pero kung quick kimchi na gusto mo kainin mo na kaagad, pwede mo lagyan ng konting-konting suka. Para may konting asim na siya. Otherwise, yun lang, okay na yun. Ay, natatakam ako. Kain pa akong isa pa. Arap. O, diba guys? Sa sandaling panahon lang, nagkaroon na tayo ng kimchi. Pamunin natin ito, baka matapon. Ay, kainin ko na lang. Crunchy. Walang sukat-sukat yan guys. Dagdag-dagdag lang kung may kulang. Everything to taste. Yan na. Meron na tayong kimchi, cucumber kimchi. So guys, naghihiwa naman ako ng para sa ating pancit canton.
So yun nga guys, pagdasal natin ng Kaiser employees, mga union workers na patuloy na nakikipag-bargaining sa Kaiser. Kaiser is a good employer, pero syempre hindi sila perfect. Ang sad lang kasi nung pandemic, tawag nila sa amin heroes. Ngayon zero. Hindi na hero. I mean, why am I laughing? It's not even funny. So pagdasal natin guys ha, ating mga kasamahan doon, maraming Pilipino tayong mga kasama doon, mga kaibigan natin, kahit hindi Pilipino, nakikipag maulan pa naman pala doon ngayon guys, habang nag-ano sila, nung nagra-rally sila, nag-strike sila, maulan. Ako nagpadala ako ng konti, sabi ko magkape kayo kasi yung dalawa kong kasama dati, yung iba, marami akong kakilala, siyempre nakikita ko sa mga videos ng mga nag-i-strike, pero yung dalawa kong ka-close kasama ko sa urgent care, kasi yung iba, wala, iba-iba kasi silang schedule. Nung nagpadala ko, may dalawa akong kaklose. Sabi ko, magkape kayo doon. Mag-snack kayo kasi naulanan pa sila. Naka-raincoat sila sa ulan. Nag-i-strike sila doon. Naku, kawawa naman. Pero masaya sila. They're having fun, you know? Kasi, anong gagawin mo? Iiyak ka. You have to be strong. Pakikipaglaban ng union sa employer para maibigay sa kanila. In-offer yata is 20% na raise sa hugasan ko pa to guys, di pa itong hugasan, sa sweldo. Pero sabi ng tao, arte nyo, ang laki ng naghihingi pa kayo. Yes, kasi yung 20% na yon is over 4 years. Hindi naman yung isang beses lang na ibibigay na 20%, hindi. That's over 4 years. Minsan 3%, may taon na 4%, yung ganon. Kaya, hindi nila isipin. At saka hindi lang naman yun ang hinihingi nila sweldo. It's not. It's also staffing. Laging kulang sa nurse. Ang hirap kaya magtrabaho na kulang sa nurse. Ang naapektuhan hindi lang ang mga nurses, kundi pati mga doktor. Nahihirapan din sila. May papagawa sila sa nurse, walang enough nurse. At ang number 1 na apektuhan, ang pasyente. Yun ang doon. Yun ang sad. Kasi ang pasyente na apektuhan. Patawag ang pasyente kailangan ng tulong. Ang nurse nandun sa isang room na inaalagaan din yung another patient. Ay naku, tanda ko yung mga feeling na ganyan noon na you feel so helpless, wala kang enough help. Nakakainis pa dati noon, ewan ko lang kung ano ng mga rules ngayon, pero dati kada 50 pounds dapat isang tao. Ibig sabihin, kung may pasyente kang 200 pounds na kailangan mo i-turn, kailangan mong linisin, you have to have 4 people to help that patient. Kasi kada 50 pounds isang tao mag-turn, mag-lift, ganyan. May mga machine, but you still need help. Na actual tao na kailangan mong tutulong sa'yo. Pero you don't have the manpower. Kaya, mahirap. Ngayon, pag na-injure ka, sumakit ang likod mo, na-injure ka dahil kasi hindi ka humingi o hindi ka naghanap ng 3 more people sa taong, sa pasyenteng 200 pounds. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may in trouble. Kaya, marami akong cases na alam, pag na-injure sila, hindi magsasalita kasi sila pang mabiblame. O bakit mo ginawa na mag-isa ka lang? Yung ganun ba? You can never win. Kaya nga ako umalis din ng bedside noon eh. Kaya my last 8 years, I was in the clinic.
7-8 years, teka. 2023 ako nag-retire, hindi resign. Nag-retire. So, 2015 ako nag-start doon. So, mga 8 years, 7-8 years ako sa clinic. Dahil kasi, pag tumatanda ka na, hindi mo nakakayanin, guys, yung pagtatrabaho physical. Eh, sa clinic naman, kami nagbubuhat, kami naglilinis sa pasyente. Kaya, naisipan ko ng mag-clinic noon, noong 2015. End of 2015. So, mga 7 years pa lang. 2015 ako umalis sa bedside nursing. I went to urgent care clinic. Which is mali, di ba, na hindi ka magsasalita kung na-injure ka, sumakit ang likod mo, sa kakabuhat mo sa pasyente, mali. Kaya lang, yun nga yung rule na, eh, kasalanan mo, you're supposed to have 3 more people. Why did you do it yourself? Saan ang 3 people? Nasaan? Iilan na kayo sa floor? Iilan ang pasyente? Sabay-sabay na magtatawag, sabay-sabay mong lilinisin, sabay-sabay mong i-turn. Paano? How? Hindi nila naiintindihan yun. Kaya yun ang pinaglalaban ni Union is staffing, hindi lang pera-pera. You know, hindi lang pera-pera ang hinihingi, kundi staffing, more staffing. Meron silang rule, 1:3. Depende kung saan ang floor. 1:2, 1:4, 1:5. Wala nang 1:5. Ang rule is 1:3 nga eh, 1:4. Kahit sa regular floor. But that doesn't happen kasi there's no staff. There's not enough people. Kaya ayun ang hinihingi ng union. Ako, pasalamatan ako nakapag-retire na ako, di ba? Kaya, mga friends, okay, ano na lang, please pray for those brothers and sisters of ours na nakikibaka right now sa rally nila, sa strike nila against Kaiser. Ako, maraming palakasalamat ko sa Kaiser. Pero like I said, walang employer na perfect. Marami akong utang sa Kaiser, utang na loob. Pero at the same time, they have to be fair also. Kaya, yun ang ating mga panawagan sa kanila at ang mga hinihingi ng union. Luluto na tayo, guys. Ay, hindi ko napakita, guys. Ano na lang, mag-igigisa. Gigisa, bawang sibuyas, atay, gulay-gulay. Tapos titimplahan ng mushroom sauce. O kung gumagamit kayo ng oyster sauce. Ako mushroom sauce lang, toyo. Tapos, pagsama-sama mo na. Ayun na yun. Parang gumagawa ng pansit. Pero ito canton. Ayan na, guys, ang ating pansit canton. Oh, di ba? Maulan, hindi tayo makalabas. Dito lang tayo sa bahay, gawa ng pagkain, makakain ako. Ayan, guys. So, tuha na kayo ng plato nyo, guys. Ayan na, guys. So, luto na. Sarap. Tapos may kalamansi. Ay. Ayan na. Prito ko na yung ating manok. Oh, ayan na, guys. Ang ating fried chicken. Ayan na, guys, ang ating finished product. Ayan na. Kain tayo.